Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Muli po tayong maglalakbay sa isang kwento ng buhay, pag-ibig at mga hamon na susubok sa ating katatagan. May mga pagkakataong ang kapighatian ng siyang nagsisilbing simula ng ating pinakadakilang pagbangon. Paano nga ba bubuuin ang sarili matapos gumuho ang lahat? At ang tanging tangan mo ay ang buhay na kapapanganak pa lamang, ang tunog ng malakas na ulan at kulog, ang gumising kay Sinagtala, 3 araw pa lamang mula nang isilang niya si Angelo. Ngunit hindi ang bagyo sa labas ang nagpalamig sa kanyang buong katawan, kundi ang tinig ni Ulilang, ang kanyang asawa. Malamig, matigas, at puno ng pagkasuklam. Mga katangiang dati hindi niya inakalang makikita sa lalaking pinangakuan siya ng pag-ibig habang buhay. Umalis ka na. Wala ka ng lugar dito, Sinagtala. Ang bawat salita ay parang patalim na humiwa sa kanyang puso. Nagmamadali siyang yakapin ang sanggol niyang si Angelo na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Umaasang panaginip lamang ang lahat. Ngunit ang matigas na pagtulak ni Ulilang sa kanyang balikat ay nagpatunay na ito'y mapait na katotohanan. Marco, ano ba ang sinasabi mo? 3 araw pa lang si Angelo. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang pigilin. Ang hapdi ng sariwang tahi sa kanyang tiyan ay hindi kasing sakit ng hapdi sa kanyang kalooban. Isang matamis na pabango na hindi sa kanya ang biglang sumingaw sa hangin. Sa likod ni Ulilang, sa bahagyang bukas na pinto ng kwarto, sumilip ang isang anino. Isang babaeng may buhok na nakapusod ng elegante at ngiting puno ng pagtatagumpay. Si Hara Limjoko, ang babaeng sumira sa kanilang tahanan. Sa kanyang mga mata, walang bakas ng awa, tanging paghamak. Tama na, Ulilang. Huwag ka nang magsayang ng oras sa walang kwentang babae. Hayaan mo silang mag-ina sa lansangan, doon sila nababagay. Ang narinig ni Sinagtala, tinig ni Hara na parang lason sa kanyang pandinig. Tumugon si Ulilang sa isang nangiting sumisira sa puso ni Sinagtala. Naramdaman niya ang isang matinding puwersa. Itinulak siya palabas ng pintuan. Ang hagdanan ay madilim at madulas. Pinilit niyang manatiling matatag, mas mahalaga ang kaligtasan ni Angelo. Ang malakas na hangin at ulan ay agad bumati sa kanya paglabas niya ng bahay. Basang-basa ang kanyang damit, ngunit mas basa ang kanyang kaluluwa. Ang malamig na simoy ng gabi ay dumadampi sa balat ni Angelo, at ito ang nagpatakot sa kanya ng sobra. Umalis ka na! Huwag mo nang babalikan ang bahay na ito. Narinig niya ang malakas na pagbagsak ng pinto, selyado na ang kanilang nakaraan. Ang tanging liwanag sa madilim na gabi ay ang kislap ng kidlat na sumisira sa kalangitan, sumasalamin sa sirang-sira niyang puso. Naglakad si Sinagtala, walang patutunguhan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat patak ng ulan ay parang mga dagok sa kanyang kaluluwa. Wala siyang pera, walang kamag-anak na malalapitan sa syudad, at ang tanging ari-arian niya ay ang payapang natutulog na si Angelo sa kanyang mga bisig. Tinakpan niya ang sanggol, gamit ang manipis niyang kumot. Hinahayaan ang sarili niyang basain ng ulan, basta't wag lang malamigan ang kanyang anak. Bakit? Bakit nangyari ito sa kanya? 2 taon nilang binuo ang pagmamahalan ni Ulilang, at sa loob lang ng ilang buwan, matapos mabuntis at manganak, naglaho na ang lahat. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang mga pangarap na binuo niya para sa kanilang pamilya ay naging abo sa isang iglap. Ang sakit ay umukit ng malalim, sumasabay sa bawat malalim niyang paghinga. Nanginig ang kanyang mga tuhod, hindi na niya kaya. Ang kanyang katawan, nakakapanganak pa lamang, ay nanghihina. Napilitan siyang sumilong sa isang lumang pamilihan na sarado na. Ang mga tindahan ay nakasarado, ang mga daanan ay puno ng kalat. Natagpuan niya ang isang sulok na bahagyang tuyo. Sa ilalim ng isang sirang bubong, dito niya binaba si Angelo.
Pinilit siyang patulugin muli habang ang kanyang sarili ay nanginginig sa lamig. Bigla siyang umiyak ng tahimik. Hindi na niya kayang pigilan ang hagulgol. Ang mga patak ng luha ay humalo sa patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha. Anong gagawin niya? Paano niya bubuhayin ang kanyang anak? Sino ang tutulong sa kanya? Hindi na niya nakikita ang liwanag. Nang maramdaman niya ang init ng kamay na dumampi sa kanyang balikat, nagulantang siya. Mabilis niyang niyakap si Angelo, handang ipagtanggol ang kanyang anak. Ngunit nang tiningnan niya ang taong nasa harap niya, nakita niya ang isang matandang babae, may edad na. Ngunit may ngiting napakainit at mga matang puno ng pag-unawa. Nakapanyapak ito at may bitbit na maliit na basket. Iha, bakit ka nag-iisa dito sa ganitong gabi at may dala kang sanggol? Ang tinig ni Lola Gunita Dalisay ay malambing, puno ng pagmamalasakit. Tinitigan siya ng matanda at sa mga mata ni Lola Gunita, nakita niya ang awa, hindi ang paghamak. Hindi nakasagot si Sinagtala. Tanging mga luha ang sumagot. Isinalaysay niya ang kanyang kwento. Bawat salita ay may kasamang hikbi. Pinakinggan siya ni Lola Gunita nang walang paghusga. Tanging pakikiramay ang mababasa sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, iha. Halika sa aking bahay. Hindi mo kailangang mag-isa sa gabing ito, lalo na't may dala kang anak. Inabot ni Lola Gunita ang kanyang kamay. At sa mga sandaling iyon, tila may isang maliit na sinag ng pag-asa ang dumampi sa kanyang puso. Sumunod siya kay Lola Gunita. Ang bahay ng matanda ay maliit, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, ngunit malinis at maligamgam. May maliit na hapagkainan, isang lumang radyo, at isang tulugan na may kumot na pinagtagpi-tagpi rin. Dito muna kayo magpahinga. Bibigyan kita ng mainit na gatas para lumakas ka at paliguan natin ang iyong anak para hindi sipunin. Wika ni Lola Gunita habang inaalalayan si Sinagtala sa lumang banig. Pinainom niya ang gatas at unti-unting bumalik ang init sa kanyang katawan. Malambing na pinunasan ni Lola Gunita si Angelo, binihisan ng malinis na lampin at ipinaghele hanggang sa muling makatulog ng payapa. Ang ngiti ni Lola Gunita ay parang bulaklak na biglang namukadkad sa gitna ng kanyang kapighatian. Tinitigan ni Sinagtala ang payapang mukha ng kanyang anak, si Angelo. Sa gitna ng kanyang kawalan, isang apoy ang nagliyab sa kanyang puso. Ito ang simula ng kanyang muling pagbangon. Ngunit paano? Paano siya magsisimula? Gayong wala na siyang matatakbuhan at wala ni isang kusing. Ito ang simula ng kanyang muling pagbangon. Hindi siya susuko para kay Angelo. Kinaumagahan, paggising ni Sinagtala, isang bagong pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi na purong takot at sakit, kundi isang manipis na hibla ng pag-asa. Nakita niya si Lola Gunita na abala sa pagluluto ng simpleng almusal. Ang amoy ng kape at bagong lutong sinangag ay nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Mabuting gising ka na, iha. Kumain ka muna para magkaroon ka ng lakas, anyaya ni Lola Gunita, habang ipinipwesto ang isang maliit na upuan para sa kanya. Inabot ni Sinagtala si Angelo na mahimbing pa ring natutulog sa tabi niya at dinilaan ang pisngi nito. Ang presensya ng kanyang anak, ang tanging liwanag sa kanyang mundo. Pagkatapos kumain, napansin ni Sinagtala ang mga tambak na tela at retaso sa isang sulok ng bahay. Puro sari-saring kulay at uri ng tela, tila mga pira-pirasong alaala. Ano po ang ginagawa niyo sa mga ito, Lola? Tanong niya. Ngumiti si Lola Gunita. Iyan ang aking hanapbuhay, iha. Nagtatahi ako ng mga retaso para gawing mga bag, punda at iba pang pwedeng pagkakitaan. Mula sa basura, ginagawa kong ginto. Kinuha ng matanda ang isang tahiang kamay at nagsimulang magpakita ng mga ginagawa nito. Nakaramdam si Sinagtala ng kuryosidad at sa parehong oras, isang munting ideya ang sumilay sa kanyang isip. Kung kaya ni Lola Gunita, siguro kaya rin niya. Humingi siya ng pahintulot na matuto. Sige, iha.
Walang masama sa pagsubok, pero alalahanin mo, ang bawat tahi ay parang bawat pagsubok sa buhay. Minsan maling-mali, minsan naman ay sakto. Ang importante, huwag kang susuko. Payo ni Lola Gunita habang inaabutan siya ng karayom at sinulid. Sa unang mga araw, talagang nahirapan si Sinagtala. Ang mga daliri niya ay naninigas at ang mga tahi niya ay baluktot at magulo. Minsan, naiiyak siya sa inis at pagkadismaya. Naalala niya ang mga araw na nasa marangyang bahay pa siya ni Ulilang, hindi kailanman nangailangan na magtrabaho ng ganoon kahirap. Ngunit sa tuwing titingin siya kay Angelo, na mahimbing na natutulog sa duyan na gawa sa lumang kumot, bumabalik ang kanyang lakas. Para sa kanyang anak, ito ang kanyang mantra. Dahan-dahan, ang kanyang mga kamay ay naging mas maliksi. Ang mga tahi niya ay naging mas tuwid. Mula sa mga lumang retaso, unti-unti niyang nabibigyan ng bagong buhay ang mga materyales. Ang unang bag na natapos niya ay hindi perpekto, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamagandang likha. Hawak niya ito, tila isang simbolo ng kanyang pagbangon. Isang linggo ang lumipas at marami nang nagawa si Sinagtala. Masaya si Lola Gunita sa kanyang nakikita. Magaling ka, Sinagtala. May ginto ang iyong mga kamay. Anong itatawag mo sa iyong mga gawa? Tinitigan ni Sinagtala ang mga bag na nagawa niya. Naaalala ang mga panahong walang-wala siya. Sinagbuhay po, Lola, para sa bagong pag-asa, bagong buhay, at liwanag sa gitna ng kadiliman. Samantala, malayo sa kanilang payak na pamumuhay, nagaganap ang isang eksena na salungat sa kanilang sitwasyon. Sa isang marangyang silid kainan ng isang 5-star hotel, nagdiriwang sina Ulilang Mondragon at Hara Limjoko. Nakasuot ng mamahaling baro si Hara at ang kanyang daliri ay kumikinang sa isang dambuhalang singsing na gawa sa brilyante. Ang champagne ay umaapaw sa mga kristal na baso. Isang tagay para sa ating kinabukasan, Hara ko, wika ni Ulilang. Ang kanyang tinig ay puno ng katuwaan. Wala nang makakapigil sa atin. Sa wakas, malaya na ako sa lahat ng pasakit. Kinuha niya ang kamay ni Hara at hinalikan ito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Isang kaligayahang nabuo sa pagbagsak ng iba. Ngumiti si Hara. Ang kanyang ngiti ay nakakasilaw, ngunit may bahid ng pagmamataas. Dapat lang, Ulilang. Karapat dapat tayo sa ganitong buhay. At tungkol sa babaeng iyon, kalimutan mo na siya. Hindi siya nabibilang sa mundo natin. Isa lang siyang anino na dapat mawala. Hindi nagabalang magtanong si Ulilang tungkol kay Angelo o kung anong nangyari sa kanyang dating mag-ina. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Sinagtala ang kanyang laban. Isang umaga, sinamahan siya ni Lola Gunita sa palengke. Bit-bit ni Sinagtala ang ilan sa kanyang mga gawang bag. Kinakabahan, hindi siya sanay magbenta at natatakot siyang pagtawanan. Iha, huwag kang matakot. Ipagmalaki mo ang iyong gawa. Sa bawat bag na yan, may kwento ng pagsisikap. Paliwanag ni Lola Gunita. Pinilit niyang ngumiti. Sulong yene. Bulong niya sa sarili habang inaalala ang pangalang ibinigay niya sa kanyang munting negosyo noon. Ito ang kanyang panimula. Naglatag sila ng banig at inilatag ang mga bag. Ilang oras silang naghintay at marami ang dumadaan, ngunit walang pumapansin. Nangihina na siya, ngunit sa huling pagsubok, lumapit ang isang matandang ginang na mangha sa ganda ng isa niyang bag. Magkano ito, Ineng? Tanong ng ginang. 50 po. Nauutal na sagot ni Sinagtala. Ay, ang ganda. Binili ko na ito. Napakislot si Sinagtala. 50 piso. Hindi ito kalakihan, ngunit sapat na para bumili ng gatas at gulay para sa hapunan nila ni Lola Gunita at ni Angelo. Tuwang-tuwa siya at ang kanyang mga mata ay kumislap sa tuwa. Nang makauwi sila, binili niya ang pinakamasarap na gatas para kay Angelo at isang maliit na matamis
para kay Lola Gunita. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan niya si Angelo na payapang natutulog, may ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang anak ay ngumiti sa kanya kaninang umaga. Ang unang tunay na ngiti ni Angelo. Ito ang nagpatunay sa kanya na tama ang kanyang pinili. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas para lumaban. Naghahanda na siyang matulog nang makita niya si Lola Gunita sa sala. Abala pa rin sa pagtatahi. Nagpasalamat siya sa lahat ng tulong ng matanda. Lola, salamat po sa lahat. Hindi ko po alam kung anong mangyayari sa amin kung wala kayo. Wika niya, habang nauupo sa tabi ng matanda. Ngumiti si Lola Gunita, ngunit may kakaiba sa kanyang ngiti. Pagkatapos, bigla siyang inubo. Isang malakas at sunod-sunod na pag-ubo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at ang kanyang mukha ay namutla. Lola, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Sinagtala. Nag-aalala. Hindi nakasagot si Lola Gunita. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit at bumagsak ang kanyang katawan, nawalan ng malay. Ang tahiang kamay ay nahulog sa sahig at ang sinulid ay kumalat sa lumang banig. Napakislot si Sinagtala. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito ba ang bagong pagsubok? Ang biglaang pagbagsak ni Lola Gunita ay nagpabalik sa lahat ng takot na naramdaman ni Sinagtala. Noong gabing itinapon siya ni Ulilang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinisikap niyang gisingin ang matanda. Lola, Lola Gunita. Paulit-ulit niyang tawag, ngunit walang sagot. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Isang mabilis na tingin kay Angelo na mahimbing na natutulog pa rin sa duyan, ang nagbigay sa kanya ng sapat na lakas para kumilos. Binuhat niya si Lola Gunita, halos hindi niya kaya at pinilit na dalhin palabas ng bahay. Basang-basa pa rin ang mga kalsada mula sa ulan at madilim pa ang paligid. Sa kabutihang palad, may nakita siyang tricycle na dumadaan. Sa pamamagitan ng pagmamadali at pagmamakaawa, nagawa niyang huminto ito at isakay sila patungong ospital. Sa emergency room, ang mga doktor at nurse ay agad na umaksyon. Si Sinagtala ay naiwan sa labas ng kwarto, nag-iisang naghihintay habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa saradong pinto. Ang bawat minuto ay tila oras. Ang lamig ng hangin sa ospital ay sumasabay sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. Ito ba ang parusa para sa kanyang munting kaligayahan? Bakit kailangang dumanas muli ng pagsubok ngayong nagsisimula pa lang siyang bumangon? Matapos ang mahabang paghihintay, lumabas ang doktor na may malungkot na mukha. Mayroon pong problema ang puso ni Lola Gunita at kailangan niya ng agarang operasyon. Malaki po ang gastusin, kaya kailangan po ninyong maghanda. Paliwanag ng doktor. Ang kanyang mga salita ay tila mga martilyo na tumatama sa puso ni Sinagtala. Ang tinuran niya ay pumukaw sa lahat ng kanyang takot, ang kakulangan sa pera, ang walang katapusan na problema. Nawalan ng lakas si Sinagtala. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa isang silya. Napasapo siya sa kanyang mukha. Umiiyak ng tahimik. Operasyon? Malaking gastusin? Paano? Wala siyang pera. Ang kaunting naipon niya mula sa pagbebenta ng mga bag ay sapat lang para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ang pag-asang nagsisimulang sumilay sa kanyang puso ay muling nilamon ng dilim. Anong gagawin ko, Lola? Kailangan kitang iligtas. Ikaw ang nagligtas sa akin. Bulong niya sa hangin. Ang mga luha ay patuloy na umaagos. Sa kabilang dako ng ospital, si Kagan Silakbo ay nakatayo sa labas ng ICU, naghihintay sa balita tungkol sa kanyang lola na matagal nang inatake. May isang matikas na tindig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod at pag-aalala. Ang kanyang damit pang opisina ay bahagyang gusot na nagpapahiwatig ng kanyang pagmamadali. Hawak niya ang kanyang telepono at seryoso siyang nakikipag-usap sa isang kasosyo sa negosyo. Hindi ako makakapag-meeting na ng ngayon.
I-move ninyo. Ang lola ko ang priority ko. At siguraduhin ninyong tapos na ang lahat ng papeles para sa acquisition ng bagong sigla. Ayoko ng aberya. Matigas niyang utos. Ang kanyang boses ay malalim at kontrolado. Ang kanyang pagiging seryoso at pagkamaingat sa lahat ng bagay ay nabuo dahil sa mga aral ng nakaraan, mga aral na nagturo sa kanya na huwag magtiwala at palaging maging handa sa anumang pagtataksil. Pagkababa niya ng telepono, huminga siya ng malalim. Ang pagkabahala para sa kanyang lola ay hindi niya pinahintulutang makita ng iba. Ito ay pribado, bahagi ng kanyang mga emosyon na matagal na niyang inilibing. Palagi siyang nag-iisa sa kanyang pagharap sa mga problema. Samantala, lumabas si Sinagtala mula sa upuan. Nagpapa siyang kailangan niyang kumilos. Hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang maghanap ng paraan. Lumabas siya ng ospital at nagsimulang maghanap ng trabaho. Nagpunta siya sa mga fast food chain, mga grocery store at kahit sa mga pabrika. Ngunit sa bawat pintuan na kanyang katukin, pareho ang sagot. Kulangan sa karanasan. May anak na maliit, mahirap sa shift, o kaya naman, wala na po kaming bakante. Ang bawat pagtanggi ay parang dagok sa kanyang pag-asa, lalo pat ang kanyang sariwang tahi sa tiyan ay hindi pa ganap na gumagaling. Biglang sumagi sa kanyang isip si Ulilang at Hara. Ngayon siguro, nagpapakasarap sila sa kanilang mga buhay, hindi man lang iniisip ang kanyang kalagayan. Ang galit ay biglang sumiklab sa kanyang puso, ngunit agad niya itong pinigilan. Hindi ito ang oras para sa galit. Kailangan niya ng solusyon. Pagbalik niya sa ospital, habang naglalakad sa madilim na pasilyo, hindi niya namalayan na may nakasalubong siya. Nabangga niya ang isang matipuno at mataas na lalaki. Ang kanyang mga bagahe na naglalaman ng kanyang mga gamit sa pagtawagan ay nahulog. Ay pasensya na po, pasensya na po. Halos maiyak niyang sambit habang pinulot ang mga nagkalat na gamit. Tiningnan siya ni Kagan. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Hindi siya kumibo. Ang tanging ginawa niya ay umiwas ng tingin at lumakad ng walang imik. Tila isang hangin lamang si Sinagtala. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay walang emosyon, walang bakas ng pag-aalala o pagdaramdam. Ang impresyon kay Sinagtala ay isa itong bato. Walang puso. Pakiramdam ni Sinagtala, lalo siyang lumiliit. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pilit na pinipigilan ang panibagong agos ng luha. Nang makarating siya sa silid ni Lola Gunita, tinitigan niya ang matanda na mahimbing na natutulog. May nakasaksak na IV drip sa kanyang kamay. Ang payapa nitong mukha ay nagbigay sa kanya ng panibagong inspirasyon. Hindi niya hahayaang mamatay si Lola Gunita. Hindi siya susuko. Bumalik siya sa bahay ni Lola Gunita. Ang mga gawa niyang bag na nakalatag sa mesa ay nagbigay sa kanya ng ideya. Hindi siya kailangan ng amo. Kailangan niya ng sariling negosyo. Kailangan niyang palakihin ang sinagbuhay. Ito ang kanyang sandata. Ito ang kanyang pag-asa. Kailangan niyang bumangon, hindi lamang para kay Angelo, kundi para kay Lola Gunita na siyang nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Nagsimula siyang magplano, mag-isip ng mga diskarte kung paano niya mapapalago ang kanyang maliit na negosyo. Kakausapin niya ang mga tindahan, maghahanap ng mga supplier ng tela, at gagawa ng mas maraming disenyo. Ang kanyang mga daliri na dating nanginginig sa takot ay naging matatag, puno ng determinasyon. Nag-iisip pa lang siya ng susunod na hakbang nang biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Hindi niya kilala ang numero, ngunit sinagot niya ito. Ang kanyang puso ay kumalabog sa kaba. Hello? Kayo po ba si Mrs. Sinagtala de la Vega? Tanong ng isang formal na tinig. Tumatawag po kami mula sa ospital. Si Lola Gunita Dalisay po. Bigla pong lumala ang kanyang kondisyon. Kailangan po ng agarang operasyon ngayon din. Nabitawan ni Sinagtala ang telepono. Ang kanyang mundo ay muling umikot. Ngayon din? Ngayon? Wala siyang kahit isang kusing.
Ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay ay dumating. Mas malaki pa sa pagtataksil ni Ulilang. Ang balitang lumala ang kondisyon ni Lola Gunita at kailangan ng agarang operasyon ay tila kidlat na tumama kay Sinagtala. Napahawak siya sa pader, nanginginig ang buong katawan. Walang pera, walang magawa. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay muling bumalik. Mas matindi kaysa dati. Lola Gunita, bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Nangingilid ang kanyang luha. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkabagabag, may isang boses ang narinig niya sa kanyang puso. Ang boses ni Lola Gunita. Huwag kang susuko, iha. Ang bawat pagsubok ay may dahilan. Pinunasan niya ang kanyang luha. Hindi. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya hahayaang mamatay si Lola Gunita. Nagmamadali siyang bumalik sa ospital. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Paano siya makakakuha ng pera sa ganitong oras? Nag-iisip siya ng mga paraan. Nagdarasal. Nagmamakaawa sa Diyos. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng isang nurse na may ngiti sa labi. Ms. De La Vega? Natuloy po ang operasyon ni Lola Gunita. May nagbayad na po para sa lahat ng gastusin. Masayang balita ng nurse. Parang nabunutan ng tinik si Sinagtala. Hindi siya makapaniwala. Sino po? Sino ang nagbayad? Nagtataka niyang tanong. Ang kanyang puso ay kumalabog sa pag-asa at kuryosidad. Umiling ang nurse. Hindi po nagpakilala. Ang sabi lang po ay isang kaibigan ni Lola Gunita. Paliwanag nito. Hindi alam ni Sinagtala kung sino ang mahiwagang taong ito. Ngunit ang tanging alam niya ay may nagligtas sa buhay ni Lola Gunita. Ang pasasalamat ay umapaw sa kanyang puso. Niyakap niya ang nurse. Ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa at gulat. Agad siyang nagtungo sa operating room kung saan sinabi ng doktor na matagumpay ang operasyon. Ligtas na si Lola Gunita. Sa di kalayuan, sa gilid ng isang bintana sa ikalawang palapag, nakatayo si Kagan Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Sinagtala na ngayon ay nakangiti na. Ang kanyang mukha ay maliwanag. Napansin niya ang relief sa mukha ng babae. Ang malaking pasasalamat. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Siya nga ang nagbayad. Matapos ang kanilang pagkakabanggaan sa pasilyo, hindi niya maialis sa isip si Sinagtala. Ang mga mata nito na puno ng kalungkutan at takot ay tila nagpakita sa kanya ng isang bagay na pamilyar. Ang parehong takot na nararamdaman niya noon sa gitna ng kanyang sariling trahedya. Kakaiba man, ngunit ang desisyon niyang tulungan ng babae ay biglaan at kakaiba sa kanyang nakasanayan. Kinontak niya ang kanyang pribadong investigador. Inutusan itong alamin ang lahat tungkol sa babae. Mabilis siyang nakakuha ng ulat. Sinagtala de la Vega, kasal kay Ulilang Mondragon, iniwan matapos manganak at ngayon ay lumalaban para sa kanyang anak. Ang kwento ni Sinagtala ay parang isang pelikula. Puno ng trahedya at pagtataksil at ang Ulilang Mondragon na yon ay hindi iba sa mga taong kinamumuhian niya. Huwag kang magtiwala, Kagan. Ang lahat ay may kapalit. Lahat ay pwedeng magtaksil. Ang mga salita ng kanyang lolo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ngunit bakit? Sa kabila ng lahat, may nagtutulak sa kanyang tumulong kay Sinagtala. Ilang araw ang lumipas. Si Lola Gunita ay unti-unting gumaling. Nagsimulang palakihin ni Sinagtala ang kanyang negosyo, ang Sinagbuhay. Nagpunta siya sa mga tindahan, nagpakita ng kanyang mga disenyo. Ang kanyang dedikasyon at ang kakaibang ganda ng kanyang mga produkto na gawa sa retaso ay unti-unting nakakuha ng atensyon. Isang boutique shop sa isang malaking mall ang nagpakita ng interes. Isang hapon, habang nag-e-explain siya ng kanyang mga produkto sa isang manager ng boutique, nagulat siyang makita si Kagan na naglalakad sa pasilyo. Mas matikas ang tindig nito ngayon. Tila nagtatago ng isang malaking lihim. Nakasuot ito ng isang mamahaling suit
Ang kanyang aura ay puno ng kapangyarihan. Tila hindi siya ang parehong lalaking walang pakialam na nabangga niya sa ospital. Napatigil si Kagan, tila napansin ang kanyang presensya. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, walang lamig, kundi isang kakaibang spark. Isang segundo lang, ngunit sapat na para maramdaman ni Sinagtala ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. May kung anong bagay ang bumubulong sa kanya na may mas malalim na koneksyon sa pagitan nila. Lumapit si Kagan sa kanya. Ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumiti. Magandang hapon. Bati niya. Ang kanyang tinig ay malalim. Maganda ang iyong mga gawa. Inabot niya ang isa sa mga bag na gawa ni Sinagtala. Tinitigan ang bawat tahi. Nagulat si Sinagtala sa kanyang komento. Salamat po, Neneng. Tugon niya. Ang kanyang mukha ay namumula. Kagan, anya. Inabot ang kanyang kamay. Kagan si Lakbo. At ikaw? Sinagtala de la Vega po. Tugon niya habang nakikipagkamay. Ang init ng palad nito ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam sa kanyang buong katawan. Hindi niya maintindihan kung bakit. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap tungkol sa negosyo, sa mga disenyo. Hindi niya nabanggit ang tungkol sa ospital o ang mahiwagang nagbayad para kay Lola Gunita. Ang pag-uusap nila ay formal, ngunit may kakaibang pakiramdam ng pagkakakonekta sa pagitan nila. Nang umalis si Kagan, naiwan si Sinagtala na nagtataka at nag-iisip. Sino ba talaga siya? Kagan, habang naglalakad palayo, ay may ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang investigador ay nagbigay ng isa pang mahalagang impormasyon. Si Ulilang Mondragon, kasama si Haralim Joko, ay hindi lamang nagpapakasarap sa buhay, kundi may mas masahol pa silang plano. Nakikipagpulong si Ulilang sa mga abogado at may malakas na indikasyon na balak nitong bawiin si Angelo mula kay Sinagtala. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pera at reputasyon. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Bulong niya sa kanyang sarili habang ang kanyang tingin ay nakatuon sa malayo. Hindi niya hahayaang guluhin ni Ulilang ang buhay ni Sinagtala at ni Angelo. Lalo na ngayon na nagsisimula na itong bumangon. Ang mga sumunod na linggo ay naging abala para kay Sinagtala. Ang sinagbuhay ay unti-unting nakilala. Ang boutique shop na nagpakita ng interes ay nagbigay sa kanya ng malaking order at sa tulong ni Lola Gunita na ngayon ay nakakarecover na, nakakuha siya ng ilang kababaihan mula sa Baryo Payapa upang tulungan siyang manahi. Ang bahay ni Lola Gunita ay naging abalang gawaan ng mga bag, puno ng tawanan at pag-asa. Ang galing mo talaga, Iha, bulong ni Lola Gunita habang pinagmamasdan ang mga kababaihan na masisipag na nagtatahi. Nakita ko na sa iyo ang pagiging isang tunay na leader. Ngumiti si Sinagtala, ang kanyang puso ay puno ng pagpapakumbaba. Dahil po sa inyo, Lola, kung hindi dahil sa tulong ninyo, hindi po ako makakapagsimula. Tinitigan niya si Angelo, na ngayon ay mas malusog at masigila, naglalaro sa isang sulok. Ang kanyang anak, ang patuloy na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Isang araw, habang abala si Sinagtala sa pag-aayos ng mga bag para sa delivery, nagulat siya nang makita ang kanyang muka sa isang lokal na pahayagan. Isang artikulo ang sumulat tungkol sa tagumpay ng sinagbuhay at ang nakaka-inspire na kwento ni Sinagtala. Ang headline ay, Ina, bumangon mula sa abo, nagtatag ng sariling imperyo ng pag-asa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang artikulo. Hindi niya inakala na ganoon kalaki ang magiging epekto ng kanyang maliit na negosyo. Ang mga kababaihan sa paligid niya ay nagpalakpakan, masaya para sa kanyang tagumpay. Ngunit sa kabilang panig ng syudad, ang artikulong iyon ay nagdulot ng matinding pagkabahala at galit. Sa penthouse apartment ni Ulilang at Hara, ang pahayagan ay nakakalat sa sahig. Punit-punit. Ang mukha ni Ulilang ay namumula sa galit. Paano nangyari ito, Hara? Ang babaeng yon, lumabas pa sa balita.
Sigaw ni Ulilang habang inihagis ang basag na bote ng alak sa pader. Ang tunog ng basag na salamin ay sumabay sa kanyang nagngangalit na puso. Ang kanyang reputasyon ay unti-unting nadudungisan dahil sa lumang kwento ng pag-iwan kay Sinagtala. Si Hara na nakaupo ng elegante sa kanyang sofa ay pinipilit manatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Hindi niya inakala na ang walang kwentang babae na yon ay magiging banta sa kanilang kinabukasan. Ayaw niya ng anumang bahid ng iskandalo na makakasira sa kanyang perfect image. Kalma, Ulilang. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Kailangan nating kumilos. Hindi pwedeng hayaan natin siyang umangat ng ganyan. Wika ni Hara, ang kanyang tinig ay malalim at mapanlinlang. Kailangan mong bawiin ang karapatan mo bilang ama. Hindi dapat sa kanya ang bata. Dapat sa'yo. Ipakita mo sa kanya na ikaw ang may kontrol. Hindi naman talaga interesado si Hara sa kapakanan ni Angelo. Ang tanging intensyon niya ay ganap na alisin si Sinagtala sa buhay ni Ulilang at gamitin ang anak bilang instrumento para sa pamilyang Limjoco. Hinayaan ni Ulilang ang kanyang sarili na maimpluwensyahan ni Hara. Ang pagbawi kay Angelo ay magiging simbolo ng kanyang kapangyarihan at pagbawi ng kanyang reputasyon. Tama ka, Hara. Kailangan kong kumilos. Hindi ko hahayaang siraan niya ako. Ang bata ay sa akin at babalik siya sa akin sa paraang gusto ko. Samantala, isang malaking problema ang kinaharap ni Sinagtala. Ang isang malaking order na kanyang pinaghirapan ay biglang kinansela. Walang abiso, walang paliwanag. Ang mga kababaihan na kanyang tinulungan ay nawalan ng trabaho at ang kanyang mga tela ay natambak. Ang pagkabigo ay muling bumalot sa kanya. Iha, hindi ito normal. Wika ni Lola Gunita, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Para itong sinadya. Sino kaya ang may kagagawan nito? Napaisip si Sinagtala. Hindi siya pwedeng maghinala basta-basta. Ngunit may kung anong nagsasabi sa kanya na may mas malalim pa sa likod nito. Posible kaya si Hara? Si Ulilang? Sa kanyang pagkabagabag, muli siyang nagtungo sa mall, umaasang makakahanap ng ibang customer. Habang naglalakad siya, nakasalubong niya si Kagan. Mukha itong seryoso at may hawak na mga papeles. Sinagtala. Bati ni Kagan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. May narinig ako tungkol sa order mo. Okay ka lang ba? Napakislot si Sinagtala. Paano niya nalaman? Okay lang po. Naghahanap po ulit ng bagong customer. Sagot niya, pilit nang ngumingiti. Tiningnan siya ni Kagan ng matagal. Hindi mo kailangan mag-isa sa lahat ng ito, Sinagtala. May mga taong handang tumulong. Wika niya, ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. May mga koneksyon ako na pwedeng makatulong sa'yo. Tumanggi si Sinagtala. Salamat po, Kagan. Pero kaya ko po ito. Ayoko pong makasira sa inyo o makadagdag sa problema ninyo. Naisip niya ang pagiging pribado ni Kagan at ayaw niyang ilagay ito sa alanganin. Nagkibit balikat si Kagan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding determinasyon. Kung ganoon, basta't alalahanin mo, hindi ka nag-iisa. Umalis ito, ngunit bago tuluyang mawala sa paningin niya, narinig niya ang isang tawag sa telepono. I-monitor ninyo si Ulilang Mondragon. May kutob akong may masamang plano siya. Matigas na tinig ni Kagan. Napatigil si Sinagtala. Ulilang? May masamang plano? Nagkaroon siya ng kutob na may kinalaman ang lahat ng ito sa kanyang ex-asawa at kay Hara. Nang makauwi si Sinagtala, laking gulat niya nang makita si Ulilang sa labas ng kanilang bahay. Kasama ang dalawang abogadong formal ang pananamit. Hawak nito ang isang sobre. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Sinagtala. Dumating ako para bawiin ang karapatan ko bilang ama. Kukunin ko si Angelo. Matigas na wika ni Ulilang habang iniaabot ang isang papel. Ito ay isang summons sa korte.
Nabitawan ni Sinagtala ang kanyang mga bitbit. Ang takot ay muling bumalik, mas matindi kaysa dati. Ito na nga ang sinasabi ni Kagan. Ang hirit ng kontrabida ay dumating na. Ang paglabas ni Ulilang sa kanilang pintuan, dala ang samon sa korte, ay nagpatahimik sa buong paligid. Ang mga kababaihan na abala sa pagtatahi ay napatigil at si Lola Gunita ay nabahala. Si Sinagtala ay nanigas sa kinatatayuan niya. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang kanyang pinakakinatatakutan ay nagaganap. Hindi mo pwedeng gawin iyan, Ulilang. Nagawa niyang magsalita, ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig. Anong karapatan mo? Iniwan mo kami. Ngumisi si Ulilang, isang nangising puno ng panunuya. Ama ako ni Angelo, at may karapatan ako sa anak ko. At ikaw, Sinagtala, wala kang maipapakain sa kanya. Wala kang pera. Kaya mas mabuting sumama siya sa akin, kung saan makukuha niya ang lahat ng kailangan niya. Matigas niyang wika. Habang iniaabot ang kopya ng summons, sinikap ni Sinagtala na panatilihin ang kanyang composure, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Huminga siya ng malalim, pinilit na maging matatag. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa'yo. Lalaban ako, Ulilang. Narinig ni Lola Gunita ang pag-uusap. Lumabas siya mula sa bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Ulilang, ano ang ginagawa mo dito? Hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili? Tiningnan lamang ni Ulilang si Lola Gunita nang walang pakialam. Wala kang pakialam dito, matanda. Ito ay sa pagitan ko at ni Sinagtala. Ngunit bago pa man makapagsalita si Lola Gunita, humirit na ang mga abogado ni Ulilang. De la Vega, hinihingi namin na magpasa kayo ng inyong mga financial records at lahat ng papeles na may kinalaman sa inyong negosyo. Ito ay para sa kapakanan ng bata. Kung hindi ninyo ito gagawin, ito ay magiging disadvantage sa inyo sa korte. Naiwan si Sinagtala na tuliro. Financial records, wala siyang gaanong naipon. Ang kanyang negosyo ay nagsisimula pa lamang. Paano siya lalaban? 1 linggo ang lumipas at dumating ang araw ng unang pagdinig sa korte. Si Sinagtala ay nakaupo sa gilid kinakabahan. Ang mga abogado ni Ulilang ay matatalim at ang mga argumento nila ay nakakasakit. Pilit nilang pinatutunayan na si Sinagtala ay hindi karapat-dapat na ina dahil sa kanyang kalagayan sa buhay at na si Ulilang ang mas may kakayahang magbigay ng mas magandang buhay para kay Angelo. Ang kalagayan ni Miss De La Vega ay hindi matatag. Isa lamang siyang mananahi na nagsisimula pa lang sa kanyang negosyo. Paano niya mapapakain at mapapagamot ang bata sa hinaharap? Matalim na tanong ng abogado ni Ulilang. Nangingilid ang luha ni Sinagtala. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinaninindigan ang kanyang sarili. Ngunit ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Ngunit biglang, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Objection, Your Honor! Nagulat si Sinagtala nang makita si Kagan Silakbo na nakatayo, kasama ang sarili niyang abogado. Matikas ang tindig nito at ang kanyang mga mata ay matalim. Nakatingin kay Ulilang at sa kanyang mga abogado. Ang aking kliyente, Mrs. Sinagtala de la Vega, ay hindi isang walang kakayahang ina. Siya ay isang babaeng lumalaban para sa kanyang anak. At handa kaming patunayan iyan. Mayroon kaming mga ebidensya na magpapatunay na ang mga akusasyon ay walang batayan. Matigas na wika ni Kagan. Nagulantang ang buong courtroom. Pati si Ulilang at Hara na nakaupo sa likod ay nagulat. Hindi nila inakala na makikialam si Kagan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng tensyon sa paligid. Mr. Silakbo, ano ang inyong koneksyon sa kasong ito? Tanong ng huwes. Ako po ang magiging investor ng Sinagbuhay, ang negosyo ni Miss De La Vega. At bukod doon, naniniwala ako sa kanyang kakayahan bilang ina at sa kanyang integridad. Mayroon din po akong mga impormasyon na maaaring makatulong sa korte
na makita ang buong katotohanan. Paliwanag ni Kagan. Ang pagdating ni Kagan ay nagbigay ng panibagong lakas kay Sinagtala. Hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, pagkatapos ng pagdinig, umuwi si Sinagtala. Pagod na pagod. Pinilit niyang manatiling matatag para kay Angelo. Habang pinatutulog niya ang kanyang anak, lumapit si Lola Gunita sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Iha, mayroon akong kailangan sabihin sa'yo. Wika ni Lola Gunita. Ang kanyang tinig ay mahina. Tungkol kay Ulilang, hindi ko na dapat ito itago. Nagulat si Sinagtala. Ano po iyon, Lola? Nagsimulang magkwento si Lola Gunita. Noon, matagal na, noong bata pa si Ulilang, nagtatrabaho ako bilang labandera sa kanilang kapitbahay. Nakita ko minsan si Ulilang na naglalaro kasama ang isang babaeng mas bata sa kanya. Narinig ko silang nag-uusap tungkol sa pera at ang babae ay parang tinatakot si Ulilang. Sinabi ng babae na alam niya ang isang lihim tungkol sa pamilya ni Ulilang at kung hindi ito susunod sa kanya, ilalabas niya ito. Napakislot si Sinagtala. Ano kaya ang lihim na yon? Samantala, sa isang sulok ng bahay, si Kagan na nag-iwan ng ilang papeles para kay Sinagtala ay naglalakad palabas. Hindi niya sinasadyang marinig ang huling bahagi ng kwento ni Lola Gunita. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang pangalang binanggit ni Lola Gunita ay pamilyar. Ito ay pangalan ng isang babae na konektado sa pamilya ng isang dating kasosyo sa negosyo ng kanyang lolo. Isang kasosyo na naging sanhi ng pagbagsak ng kanilang negosyo. Nagsimulang mag-ugnay ang mga piraso ng puzzle sa isip ni Kagan. Ang kwento ni Lola Gunita, ang mga pahiwatig na nakuha niya tungkol kay Ulilang. May mas malalim pa pala sa likod ng lahat ng ito. Pagkalipas ng ilang araw, sa susunod na pagdinig sa korte, bumalik si Ulilang at ang kanyang abogado na may dalang isang bagong ebidensya. Your Honor, mayroon po kaming bagong ebidensya na magpapatunay na hindi karapat-dapat si Miss De La Vega bilang ina. Isang DNA test po. At ang resulta, nagpapatunay na hindi po si Ulilang Mondragon ang tunay na ama ni Angelo. Bumagsak ang panga ni Sinagtala. Hindi. Hindi ito totoo. Ang kanyang mundo ay muling umikot. Ang kanyang mga mata ay nagtama kay Kagan na nakatitig sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pagdududa. Ang mga bulungan ay kumalat sa buong courtroom. Isang matalim na tingin mula kay Hara ang nagpapatunay na may kinalaman siya rito. Ang pahayag ng abogado ni Ulilang tungkol sa DNA test ay parang bomba na sumabog sa courtroom. Nanigas si Sinagtala sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi siya makapaniwala. Hindi totoo yan. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan, ang pag-akyat ng matinding takot sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap kay Kagan at sa mga mata nito, nakita niya ang pagtataka at isang bakas ng pagdududa. Your Honor, ito po ang kopya ng DNA test result na galing sa isang accredited laboratory. Wika ng abogado ni Ulilang habang iniaabot ang dokumento sa huwes. Malinaw po rito na hindi si Mr. Ulilang Mondragon ang biological father ng batang si Angelo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa loob ng courtroom. Ang mga titig ng paghuhusga ay naramdaman ni Sinagtala. Pakiramdam niya ay nakaluhod siya sa harap ng lahat at ang kanyang dignidad ay inaapakan. Hindi iyan totoo. Nagawa niyang magsalita. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at sakit. Si Ulilang ang ama ni Angelo. Ngunit ang abogado ni Ulilang ay ngumisi lamang at si Hara ay ngumiti ng mapanlinlang mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang nanangiti ay tila nagpapatunay na may kinalaman nga siya rito. Kagan, sa kabilang banda, ay nanatiling tahimik. Ngunit ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Ang kwento ni Lola Gunita tungkol sa lihim ni Ulilang ay biglang nagkaroon ng kahulugan. May kung anong bagay na mali sa lahat ng ito.
Ang kanyang mga mata ay nagpako kay Hara na may kakaibang pagtatago sa kanyang mga mata. Your Honor, matigas na wika ni Kagan, tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Mayroon po kaming matinding pagdududa sa authenticity ng DNA test na yan. Hinihingi po namin na magsagawa ng panibagong DNA test sa ilalim ng pangangasiwa ng korte at naimbestigahan ang laboratoryong pinanggalingan ng unang test. Nagulat ang abogado ni Ulilang. Your Honor, ito po ay isang desperate attempt lamang upang pahabain ang kaso. Ngunit matigas ang desisyon ng huwes. Sang-ayon ako kay Mr. Silakbo. Kailangan nating matiyak ang katotohanan, magkakaroon ng panibagong DNA test at imbestigahan ang laboratorio. Pagkatapos ng pagdinig, tuliro si Sinagtala. Ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari ito. Kung hindi si Ulilang ang ama, sino? Sina, makinig ka sa akin, wika ni Kagan. Habang nilapitan niya si Sinagtala. May mali rito. Hindi ka pwedeng sumuko. Hahanapin natin ang katotohanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at ang kanyang tinig ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Sinagtala. Kinabukasan, si Kagan at ang kanyang pribadong investigador ay mabilis na kumilos. Ginawa nila ang kanilang sariling investigasyon sa laboratoryong pinanggalingan ng DNA test sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga koneksyon at sa tulong ng ilang informants, natuklasan nila ang isang malaking iskandalo. Ang laboratorio ay may koneksyon sa pamilya ni Hara at ang technician na gumawa ng test ay binayaran upang dayain ang resulta. Ang motibo? Upang ganap na tanggalin si Sinagtala sa buhay ni Ulilang at upang maiwasan ang anumang posibilidad na magkaroon ng claim si Angelo sa mana ni Ulilang. Bukod pa rito, natuklasan din nila ang mga ebidensya ng malawakang korupsyon na kinasasangkutan ni Ulilang sa isang dating proyekto na tinulungan ni Hara na itago. Sa isang pribadong pulong, kinonpronta ni Kagan ang technician. Sa ilalim ng matinding presyon at banta ng kaso, umamin ang technician. Sinabi nito na binayaran siya ni Hara at ni Ulilang upang gawin ang pekeng DNA test. Samantala, sa opisina ni Hara, abala ito sa pagtanggal ng mga ebidensya. Kailangan kong siguraduhin na walang makakahanap ng anumang koneksyon ko sa Ulilang na yan. Bulong niya sa sarili habang sinisira ang mga dokumento. Ngunit huli na. Ang mga ebidensya ay nakalap na ni Kagan. Sa susunod na araw, sa muling pagdinig sa korte, ang buong courtroom ay balot sa tensyon. Si Sinagtala ay nakaupo. Hawak ang kamay ni Lola Gunita, habang si Kagan ay nakatayo sa harap. Ang kanyang mga mata ay matalim. Your Honor, wika ni Kagan, mayroon po kaming mga ebidensya na magpapatunay na ang DNA test result na iniharap ng kampo ni Mr. Mondragon ay peke. Mayroon po kaming testimonyo mula sa mismong technician na nagdaya sa resulta na binayaran po ni na Mr. Ulilang Mondragon at Miss Hara Limjoco upang tanggalin si Miss De La Vega sa kaso. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang mukha ni Ulilang ay namutla at si Hara ay nanigas sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at galit. Hindi pa natatapos si Kagan nang biglang isang lalaki ang pumasok sa courtroom kasama ang kanyang abogado. Your Honor, mayroon po akong ebidensya na magpapatunay sa koneksyon ni Mr. Ulilang Mondragon at Miss Hara Limjoco sa isang malawakang korupsyon sa isang proyekto ng gobyerno. Ito ay isang whistleblower, dating empleyado ni Ulilang, na matagal nang nagtatago. Ang kanyang pagdating ay parang balyena na lumitaw mula sa kailaliman, nagdadala ng malaking katotohanan. Ibinigay niya ang mga dokumento, mga bank statements, at mga email na nagpapatunay sa pandaraya nina Ulilang at Hara. Ang kanyang testimonya ay nagpabagsak sa lahat ng pinagtataguan ng dalawa. Ang mukha ni Ulilang ay naging puting-puti. Si Hara ay nakatitig sa whistleblower. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at takot.
Ang kanyang planong sirain si Sinagtala at gamitin si Angelo ay unti-unting nabubunyag at kasama nito ang kanyang madilim na nakaraan sa negosyo. Ang pagdating ng whistleblower at ang kanyang mga ebidensya ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa courtroom. Ang mga ilaw ng kamera ay nagpakislap at ang mga reporter ay nagulantang. Si Ulilang, na kanina'y mapanlinlang na ngumingiti, ay namutla. Ang pagkabigla ni Hara ay halata sa kanyang mukha na ngayon ay wala ng bakas ng pagmamataas. Your Honor, malinaw po ang mga ebidensya. Sina Mr. Mondragon at Miss Lim Joko ay sangkot sa malawakang pandaraya at korupsyon bukod pa sa pagpeke ng DNA test. Matigas na pahayag ng abogado ni Kagan. Dahil sa bigat ng mga ebidensya at testimonya, walang nagawa si Ulilang kundi ang bumigay. Ang kanyang maskara ng pagiging matatag at walang pakialam ay unti-unting nabasag. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot, hindi para sa kanya, kundi para sa magiging kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Sige na, Ulilang, aminin mo na ang lahat. Wala na tayong magagawa pa. Sigaw ni Hara, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit ang mga salita niya ay nagtulak lamang kay Ulilang na lalo siyang ituro. Ako po ang may kasalanan, Your Honor. Nauutal na wika ni Ulilang. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Pero hindi ko po ito plinano ng mag-isa. Si Hara Lim Joko po ang nagtulak sa akin. Siya po ang nagplano ng lahat, Your Honor. Siya po ang nagbayad sa technician para pekehin ang DNA test. Siya po ang nagbigay ng ideya na kunin si Angelo para masira si Sinagtala. Ang kanyang pahayag ay nagpatahimik sa buong courtroom. Lahat ng tingin ay napunta kay Hara na ngayon ay nanginginig sa kinauupuan niya. Ang kanyang perpektong imahe ay unti-unting nadudurog. Sinungaling ka, Ulilang. Sigaw ni Hara, tumayo mula sa kanyang silya. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ngunit handa si Kagan. Iniharap niya ang mga kopya ng mga bank statements at email na nagpapakita ng direktang transaksyon mula sa account ni Hara patungo sa laboratorio at sa whistleblower. Mayroon din siyang mga text messages at tawag na nagpapatunay sa kanyang koneksyon sa technician at sa planong korupsyon. Miss Lim Joko, ang mga ebidensya ay nagsasalita. Hindi ninyo na po ito maitatanggi. Malamig na wika ni Kagan. Ang pagtatago ni Hara ay tuluyang nabasag. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, hindi sa korte, kundi kay Ulilang, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pagkamuhi. Ang pag-ibig na binuo sa pagtataksil ay tuluyang naglaho, napalitan ng puot at pagkamuhi. Bakit, Ulilang? Bakit mo ako ibinunyag? Sigaw ni Hara. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahil sawa na ako, Hara. Sawa na ako sa pagtatago. Sawa na ako sa pagiging sunod-sunuran sa'yo. Hindi mo ako mahal. Ang gusto mo lang ay ang kapangyarihan at pera. Tugon ni Ulilang. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghapis. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag ng huwes ang kanyang desisyon. Dahil sa mga matibay na ebidensya at testimonya, idineklara ng korte na sina Mr. Ulilang Mondragon at Miss Sara Lim Joko ay may kasalanan sa pagpeke ng DNA test at sa kaso ng korupsyon. Sa kaso ng pagbawi sa kustodya ng bata, iginagawad ng korte ang buong kustodya kay Miss Sinagtala de la Vega. Ang bata ay mananatili sa kanyang ina. Isang malaking hiyawan ng katuwaan ang narinig mula sa panig ni Sinagtala. Niyakap niya si Lola Gunita. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Ngunit ngayon ay luha ng katuwaan. Napatingin siya kay Kagan na ngayon ay nakangiti sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Si Ulilang ay agad na inaresto at si Hara ay dinala rin sa kustodya. Habang kinakaladkad palabas, nagtama ang mga mata ni Hara at Sinagtala. Ang mga mata ni Hara ay puno ng galit at pangako ng paghihiganti. Ngunit si Sinagtala
ay hindi na natatakot. Ang kanyang puso ay puno ng tagumpay. Niyakap ni Sinagtala si Angelo na mahimbing na natutulog pa rin sa kanyang mga bisig. Ang kanyang anak ay ligtas na. Ang katarungan ay nananaig. Ang kanyang paglalakbay ay hindi madali. Ngunit sa wakas, nagwagi siya. Pagkatapos ng pagdinig, nagtungo si Sinagtala kay Kagan. Kagan, salamat. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Maraming salamat. Wika niya, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Ngumiti si Kagan. Wala iyon, Sina. Karapat-dapat ka sa katarungan. At masaya akong nakatulong ako. Tugon niya. May kung anong init ang bumalot sa kanilang pagitan. Habang naglalakad palabas ng courthouse na may Angelo sa kanyang mga bisig at si Lola Gunita sa kanyang tabi, naramdaman ni Sinagtala ang isang bagong simula. Ang bigat sa kanyang balikat ay nabunutan. Ang kanyang paglalakbay ay malayo pa. Ngunit ngayon, mayroon na siyang lakas at suporta. Nang makauwi sila, pagkatapos maipatayo ang ilang gamit ni Ulilang na kinuha mula sa bahay ni Lola Gunita, lumapit si Lola Gunita kay Kagan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Kagan, may kailangan akong sabihin sa'yo. Matagal ko na itong tinatago. Tungkol ito sa iyong lola at sa pamilya ni Hara. Ang totoo, ang ama ni Hara ang dahilan kung bakit naghirap ang pamilya ninyo. Siya ang utak sa likod ng pagbagsak ng negosyo ninyo noon. Napakislot si Kagan. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang matagal nang hinahanap niyang katotohanan ay nasa harap na niya. Ang taong sumira sa kanilang pamilya, na siyang dahilan ng kanyang pagiging sarado sa mundo, ay konektado sa babaeng naging kaaway nila ni Sinagtala. Ang mga salita ni Lola Gunita ay parang suntok sa sikmura ni Kagan. Ang katotohanang ang ama ni Haralim Joko, ang nasa likod ng pagbagsak ng kanilang negosyo noon, ay nagpabalik sa lahat ng sakit at galit na matagal na niyang ibinaon. Ang kanyang lola ay nagkasakit dahil sa stress at ang kanilang pamilya ay muntik ng gumuho dahil sa pagtataksil na yon. Naramdaman niya ang matinding pagliyab ng galit sa kanyang kalooban. Matagal na niyang hinahanap ang taong iyon, ang taong sumira sa kanilang buhay, at ngayon, narito na ang katotohanan. Gusto niyang maghiganti. Gusto niyang iparamdam sa pamilya Lim Joko ang sakit na kanilang dinanas. Kagan, anak, kalmahin mo ang iyong sarili. Wika ni Lola Gunita habang hinawakan ng kanyang kamay. Alam kong masakit, pero hindi ang paghihiganti ang solusyon. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang tanging nasa isip ni Kagan ay ang paghahanap ng katarungan. Lumabas siya ng bahay, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan, ang kanyang puso ay puno ng matinding galit. Sa kanyang pagkabagabag, naalala niya si Sinagtala. Ang lakas at pagpapatawad na ipinakita nito sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas niya. Napagdesisyonan niyang puntahan si Sinagtala. Kailangan niya ng kausap, ng taong makakaintindi sa kanya. Nang makarating siya sa bahay ni Lola Gunita, nakita niya si Sinagtala na nakaupo sa labas. Pinagmamasdan si Angelo na naglalaro sa lupa. Ang payapang tanawin ay nagpababa ng kaunting init sa kanyang kalooban. Umupo si Kagan sa tabi ni Sinagtala at doon, isinalaysay niya ang lahat. Ang kwento ng kanyang pamilya, ang pagbagsak ng kanilang negosyo, ang sakit na dinanas ng kanyang lola, at ang katotohanang ang ama ni Hara ang nasa likod ng lahat. Ang kanyang tinig ay puno ng pait at galit. Gusto kong maghiganti, Sina. Gusto kong iparamdam sa kanila ang sakit na ipinaramdam nila sa amin. Wika niya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hinawakan ni Sinagtala ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Kagan, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang galit at sakit. Pero ang paghihiganti, hindi iyan ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Alam ko dahil naranasan ko rin yan kay Ulilang at Hara. Tinitigan niya si Kagan.
Dumaan ako sa parehong galit. Gusto kong makita silang magdusa, pero na-realize ko na ang tanging nasasaktan sa galit ay ang sarili ko. Ang pagpapatawad, hindi ito para sa kanila, Kagan. Ito ay para sa'yo. Para makalaya ka sa sakit at bigat na daladala mo. Narinig ni Kagan ang bawat salita ni Sinagtala. Ang kanyang tinig ay malambing, ngunit ang kanyang mga salita ay malalim at totoo. Naalala niya ang kanyang lola na sa kabila ng lahat ng dinanas ay pinili pa ring magpatawad. Nagsimulang gumaan ang pakiramdam ni Kagan. Ang galit na matagal nang bumabalot sa kanya ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Natuto siyang magpatawad, hindi dahil sa kinakailangan, kundi dahil sa naintindihan niya ang kahalagahan nito para sa kanyang sarili. Salamat, Sina. Wika niya, ang kanyang tinig ay puno ng sinseridad. Salamat sa pagpapaalala. Tama ka. Sa mga sandaling iyon, naramdaman nila ang isang malalim na koneksyon, hindi lamang bilang magkaibigan, kundi bilang dalawang taong nakahanap ng pag-asa at pagmamahal sa gitna ng kanilang mga pagsubok. Huminga ng malalim si Kagan at doon, sa harap ni Sinagtala, ay naglakas loob siyang sabihin ang matagal nang nasa kanyang puso. Sina, mahal kita. Wika niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Mahal kita at handa akong protektahan ka at si Angelo. Handa akong bumuo ng bagong pamilya kasama kayo. Nagulat si Sinagtala sa kanyang pag-amin. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Mahal niya rin si Kagan, ngunit natatakot siyang magtiwala muli sa pag-ibig. Kagan, wika niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng katuwaan. Mahal din kita. Sa mga sandaling iyon, nagyakap sila. Ang kanilang pagmamahalan ay parang isang bulaklak na biglang namukadkad sa gitna ng bagyo. Hindi ito madali, ngunit sa wakas, natagpuan nila ang kapayapaan at pag-ibig na matagal na nilang hinahanap. Nang gabing iyon, habang magkasama silang kumakain, biglang bumukas ang pintuan. Isang matandang lalaki ang nakatayo doon. May edad na, payat, at may mapanluhang mga mata. Si Mang Dalangin, ang ama ni Sinagtala. Anak! Wika ni Mang Dalangin, ang kanyang tinig ay nanginginig. Patawarin mo ako, anak. Hindi kita naipagtanggol kay Ulilang. Patawarin mo ako. Napakislot si Sinagtala. Ang kanyang ama, na matagal nang hindi niya nakita, ay narito. Ang sakit ng nakaraan ay biglang bumalik. Ngunit sa mga sandaling iyon, kasama si Kagan at si Lola Gunita, naramdaman niya ang lakas na magpatawad. Ang paglitaw ni Mang Dalangin ay nagdulot ng halo-halong emosyon kay Sinagtala. Ang sakit ng nakaraan, ang pagdududa, ngunit higit sa lahat, ang pag-asa ng pagtubos. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng kanyang ama, ang pagsisisi na matagal nang dinala nito. Ama, wika ni Sinagtala, ang kanyang tinig ay nanginginig. Bakit ngayon lang po? Lumapit si Mang Dalangin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Natakot ako, anak. Natakot akong harapin ka matapos ang lahat ng nangyari. Alam kong nagkulang ako sa iyo, sa pagprotekta sa iyo kay Ulilang. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa pagiging isang mahinang ama. Yumukod siya, halos lumuhod sa harap ni Sinagtala. Hindi nakatiis si Sinagtala. Sa kabila ng sakit na naramdaman niya, ang pagmamahal sa kanyang ama ay nanaig. Niyakap niya ang kanyang ama at doon, sa gitna ng kanilang mga luha, ay nagkaroon ng pagpapatawad. Ang matagal ng sugat sa kanilang relasyon ay nagsimulang gumaling. Nandoon si Kagan at Lola Gunita, tahimik na nakasaksi sa paghaharap ng mag-ama. Ang kanilang mga puso ay napuno ng katuwaan. Ang pamilya, unti-unting nabubuo muli. Sa mga sumunod na buwan, ang sinag buhay ay lumago ng husto. Sa tulong ng pamumuhunan ni Kagan at ang kanyang kaalaman sa negosyo, nagawa nilang palawakin ang kanilang operasyon. Ang maliit na bahay ni Lola Gunita ay hindi na kasya.
Lumipat sila sa isang mas malaking espasyo, isang tunay na gawaan, at nagbigay ng trabaho sa mas maraming kababaihan mula sa kanilang komunidad, lalo na sa mga may kaparehong karanasan kay Sinagtala. Ang mga kababaihan na dating biktima ng pang-aabuso o pag-iwan ay binigyan ng pagkakataon na makabangon. Tinuruan sila ni Sinagtala hindi lamang ng pagtatahi, kundi pati na rin ng pagiging matatag, may tiwala sa sarili, at may pag-asa. Ang Sinag Buhay ay naging simbolo ng empowerment ng kababaihan. Samantala, lumabas ang balita tungkol sa sentensya ni na Ulilang at Hara. Si Ulilang ay sinentensyahan ng mahabang taon sa bilangguan dahil sa korupsyon at pagpeke ng dokumento. Si Hara, dahil sa kanyang pagiging mastermind at paggamit ng kanyang posisyon para sa kasamaan, ay nakatanggap din ng matinding parusa na wala ang kanyang mga ari-arian at ang kanyang reputasyon ay tuluyang nabura. Ang pagbagsak ng dalawa ay naging babala sa lahat ng nagnanais na gumamit ng kasamaan upang umangat. Ang katarungan ay nananaig. Isang gabi, nagkaroon sila ng isang maliit na pagdiriwang sa bagong gawaan ng Sinag Buhay. Kasama ang mga empleyado, si Lola Gunita, si Mang Dalangin, at syempre, si Kagan at Angelo. Masaya ang lahat. Ang tawanan at kasiyahan ay pumuno sa espasyo. Niyakap ni Kagan si Sinagtala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sina, ipinagmamalaki kita. Ang lahat ng hirap mo, nagbunga na. Bulong niya. Ngumiti si Sinagtala. Dahil ito sa'yo, Kagan. Sa suporta mo. Sa pagmamahal mo. Tugon niya habang hinahalikan si Angelo sa noo. Si Angelo, na ngayon ay masigla at malusog, ay patuloy na nagbibigay ng kagalakan sa kanilang buhay. Naglakad si Lola Gunita palapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kakaibang liwanag. Ang ganda ng nakikita ko. Ang pamilyang ito, ang pagmamahalan ninyo, ang kabutihan ninyo. Wika niya, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng pagmamalaki. Ngunit may isang bagay na kakaiba kay Lola Gunita. Ang kanyang mga pag-ubo ay unti-unting bumalik at ang kanyang katawan ay tila nanghihina. Napansin niyo ni Sinagtala at Kagan at nagkaroon ng bahagyang pagkabahala sa kanilang mga mukha. Hindi nagtagal. Ang kondisyon ni Lola Gunita ay lumala. Sa kabila ng lahat ng pagmamahal at pag-aalaga nina Sinagtala at Kagan, ang matanda ay unti-unting nanghina. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog, payapa siyang pumanaw sa kanyang higaan, kasama si Sinagtala at Kagan na nasa kanyang tabi. Ang kanyang huling ngiti ay puno ng kapayapaan at pagmamahal. Ang pagpanaw ni Lola Gunita ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanilang lahat. Siya ang ilaw, ang pag-asa, ang taong nagligtas kay Sinagtala. Ngunit sa kanyang pagpanaw, nag-iwan siya ng isang di malilimutang alaala at isang mahalagang di malilimutang aral. Sa kanyang libing, habang inilalagay nila ang kanyang kuling sa lupa, natuklasan ni Sinagtala ang isang lumang sobre sa ilalim ng unan ni Lola Gunita. Ito ay isang testamento, isang liham para sa kanya. Sina, anak ko. Nakasulat sa liham, ang kanyang sulat kamay ay nanginginig. Ang lahat ng pag-aari ko, ang maliit kong bahay, ang lahat ng matitipid ko ay ipinamamana ko sa iyo at higit sa lahat ang aking puso. Ipagpatuloy mo ang aking di malilimutang pamana. Tulungan mo ang mga kababaihan na nangangailangan gaya ng pagtulong ko sa iyo. Ito ang hiling ko. Naiyak si Sinagtala habang binabasa ang liham. Ang pagmamahal at kabutihan ni Lola Gunita ay walang katapusan. Sa sandaling iyon, alam niya ang kanyang misyon. Ang pagpanaw ni Lola Gunita ay nag-iwan ng malaking puwang sa puso ni na Sinagtala at Kagan. Ngunit kasama ng kalungkutan, naramdaman din ni Sinagtala ang isang bagong determinasyon. Ang testamento ni Lola Gunita
ay naging kanyang inspirasyon at gabay. Lola, ipagpapatuloy ko po ang inyong pamana. Bulong ni Sinagtala sa puntod ng matanda, habang mahigpit na hawak ang liham. Tutulungan ko po ang mga kababaihan, gaya ng pagtulong ninyo sa akin. Sa tulong ni Kagan, agad na isinagawa ni Sinagtala ang huling hiling ni Lola Gunita. Itinatag niya ang Lola Gunita's Heart Foundation, isang organisasyon na naglalayong tulungan ang mga kababaihan na nakaranas ng karahasan, pang-aabuso o pag-iwan. Ito ay nagbibigay ng financial assistance, livelihood training, at psychological support sa mga nangangailangan. Ang bahay ni Lola Gunita na minana ni Sinagtala ay ginawa niyang sentro ng foundation. Ang lumang bahay ay naging isang kanlungan ng pag-asa kung saan ang mga kababaihan ay maaaring makahanap ng pagpapagaling at bagong simula. Mabilis na nakakuha ng suporta ang foundation, hindi lamang mula kay Kagan, kundi pati na rin sa komunidad at iba pang mga negosyante na humanga sa layunin ni Sinagtala. Ang Sinag Buhay ay naging isa sa mga pangunahing sponsor ng foundation na nagbibigay ng pondo at trabaho sa mga kababaihan na tinutulungan. Isang araw, habang abala si Sinagtala sa pag-aasikaso ng mga papeles sa foundation, lumapit si Kagan sa kanya, may ngiti sa labi. Sina, may sorpresa ako para sa iyo at kay Angelo, wika niya. Dinala siya ni Kagan sa isang bagong bahay na malapit sa sentro ng Baryo Payapa. Ito ay isang maliit ngunit magandang bahay na may hardin at isang maliit na palaruan para kay Angelo. Ano ito, Kagan? Nagtataka niyang tanong. Ito ang magiging bahay natin, Sina. Ang ating magiging tahanan para sa iyo, para kay Angelo, at para sa atin. Wika ni Kagan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Gusto kong bumuo ng isang tunay na pamilya kasama ka. Isang pamilya na puno ng pagmamahalan, suporta, at pag-asa. Naiyak si Sinagtala sa tuwa. Niyakap niya si Kagan ng mahigpit. Salamat, Kagan. Mahal na mahal kita. Ang bagong bahay ay naging simbolo ng kanilang bagong simula. Sa bahay na yon, binuo nila ang isang masayang pamilya. Si Angelo ay lumaki na malusog, matalino, at puno ng pagmamahal. Siya ay may isang mapagmahal na ina at isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanila. Isang hapon, habang naglalaro si Angelo sa hardin, nakita ni Sinagtala ang kanyang ama, si Mang Dalangin, na masigla na ngayon. Lumapit siya sa kanyang ama at doon, ibinahagi niya ang kanyang mga pangarap para sa foundation at sa Sinag Buhay. Ama, masaya po ako na nakikita ko kayong masigla at masaya po ako na sa wakas, nagkaroon tayo ng pagkakataong ayusin ang ating relasyon. Wika ni Sinagtala. Ngumiti si Mang Dalangin. Salamat anak, salamat sa pagpapatawad mo sa akin at ipinagmamalaki kita. Ang lahat ng hirap mo, nagbunga na. Si Lola Gunita ay matutuwa sa iyo. Sa mga buwan na lumipas, ang pondo ng Puso Lola Gunita ay patuloy na lumago. Maraming kababaihan ang natulungan. May mga nakahanap ng bagong pag-ibig, may mga nakapagsimula ng sariling negosyo, at may mga nakahanap ng kapayapaan sa kanilang sarili. Si Sinagtala ay naging isang inspirasyon sa kanila, isang simbolo ng pag-asa at pagbangon. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Angelo, nag-usap sina Sinagtala at Kagan. Naalala mo ba ang gabing itinapon ako ni Ulilang, Kagan? Tanong ni Sinagtala. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame. Hinawakan ni Kagan ang kanyang kamay. Naalala ko. Pero tingnan mo tayo ngayon, Sina. Lumaban ka, nanalo ka, at bumuo ka ng isang bagay na mas malaki pa sa sarili mo. Ngumiti si Sinagtala. Dahil sa'yo. Dahil sa inyo ni Lola Gunita. Ang lahat ng ito ay posible dahil sa pagmamahal at suporta ninyo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang lumindol ng bahagya. May isang lumang kahon na nahulog mula sa itaas ng aparador. Pagbukas nila, nakita nila ang isang lumang litrato ni Lola Gunita. Kasama ang isang batang babae na may kakaibang pagkakapareho
kay Lola Gunita. At sa likod ng litrato may nakasulat, "Ang aking lihim na pamilya na matagal nang nawala." At sa ilalim nito, may isang pangalan na nakasulat. Isang pangalan na tila may koneksyon sa nakaraan ni Kagan. Nagkatinginan sina Sinagtala at Kagan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang di malilimutang alaala ni Lola Gunita ay tila may isa pang lihim na kailangan nilang tuklasin. Ang lumang litrato at ang kakaibang sulat sa likod nito na natagpuan ni Sinagtala at Kagan sa kahon ni Lola Gunita ay nag-iwan ng isang bakas ng misteryo. Ang lihim na pamilya na matagal nang nawala at ang pangalang tila konektado sa nakaraan ni Kagan ay nagpakita na may mas malalim pang kwento si Lola Gunita. Ngunit sa ngayon, ipinagpaliban muna nila ang pagtuklas doon. Ang mas mahalaga ay ang ipagpatuloy ang legado ng kabutihan na iniwan ng matanda. Lumipas ang ilang taon at ang pondo ng Puso Lola Gunita ay lumago ng higit sa inaasahan. Mula sa maliit na sentro sa bahay ni Lola Gunita, naging isang ganap na institusyon ito na may iba't ibang programa at pasilidad. Si Sinagtala, na ngayon ay mas matatag at mas kumpiyansa, ay naging mukha at puso ng foundation. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa libu-libong kababaihan na maniwala sa kanilang kakayahan at makabangon mula sa kanilang mga pinagdaanan. Isang araw, nagkaroon ng malaking event ang foundation, ang Festival ng Pag-asa at Pagbangon. Isang pagdiriwang ito ng mga kababaihan na natulungan ng foundation. Napuno ang plaza ng Baryo Payapa ng mga ngiti, tawanan, at mga kwento ng tagumpay. Iba't ibang produkto ang ipinagbibili, gawa ng mga kababaihan na tinulungan ni Sinagtala na magsimula ng sariling livelihood. Si Sinagtala ay tumayo sa entablado. Ang kanyang mukha ay maliwanag at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Mga minamahal kong kapatid, kaibigan at kapwa-ina, nagsimula siya. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng damdamin. Naalala ko pa ang gabing itinapon ako sa lansangan. Walang-wala, may daladalang sanggol. Sa mga sandaling iyon, akala ko tapos na ang lahat. Ngunit may isang anghel na dumating sa buhay ko, si Lola Gunita. Siya ang nagbigay sa akin ng pag-asa, nagturo sa akin na lumaban. At ngayon, kasama ninyo, ipinagpapatuloy natin ang kanyang puso. Nagpalakpakan ng lahat. Isa-isang umakyat sa entablado ang mga kababaihan na natulungan ng foundation, nagbahagi ng kanilang mga kwento. May isang ina na dating biktima ng pang-aabuso, ngayon ay matagumpay na may-ari ng isang maliit na panaderya. May isang dalaga na iniwan ng kasintahan, ngayon ay isang scholar at leader sa kanilang komunidad. Ang bawat kwento ay patunay sa kapangyarihan ng pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Sa likod ng entablado, nakatayo si Kagan, may ngiti sa labi. Hawak niya sa kamay si Angelo, na ngayon ay isang matalinong bata na at nakikinig ng mabuti sa kanyang ina. Si Mang Dalangin ay nasa tabi ni Kagan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki para sa kanyang anak. "Ang ganda ng misis ko," bulong ni Kagan kay Angelo. Ngumiti si Angelo. "Opo, Papa, si Mama po ang pinakamalakas na babae sa mundo." Matapos ang event, umuwi sila sa kanilang tahimik na tahanan. Ang kanilang bahay ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Si Angelo ay abala sa paggawa ng kanyang homework habang sina Sinagtala at Kagan ay magkasama sa kusina, naghahanda ng hapunan. Ang kanilang buhay ay naging balanse, may pagmamahal sa pamilya at dedikasyon sa pagtulong sa kapwa. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad sa dalampasigan, nakatanaw sa paglubog ng araw, nag-usap sina Sinagtala at Kagan. "Naaalala mo ba ang lahat ng pinagdaanan natin, Kagan?" tanong ni Sinagtala habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. "Oo, mula sa pinakamadilim na bahagi ng buhay mo hanggang sa pagbangon mo. At ang lahat ng yon
nagdala sa atin dito, tugon ni Kegan habang hinahawakan ang kanyang kamay. Hindi madali, pero sulit ang lahat. Ngumiti si Sinagtala. Salamat sa pagiging kasama ko sa paglalakbay na ito. Kung wala ka, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Hindi lang ako, si Lola Gunita, ang lahat ng taong nagtiwala sa iyo. At higit sa lahat, ang sarili mo. Ikaw ang pinakamalakas na babae na kilala ko. Wika ni Kagan. Tiningnan ni Sinagtala ang payapang dagat. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang paglalakbay ay isang patunay na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa, kundi sa pagsuporta, pagpapatawad, at pagbangon. Ang sakit ng nakaraan ay naging aral at ang mga sugat ay naghilom, napalitan ng mga pilat ng karunungan. Ang kwento ni Sinagtala de la Vega ay naging isang alamat sa Baryo Payapa at sa buong probinsya ng Himigsilangan. Isang paalala na sa bawat bagyo mayroong bahaghari, sa bawat pagbagsak may pagbangon, at sa puso ng isang ina mayroong walang hanggang pag-asa at pagmamahal na kayang lupigin ang lahat. Muling niyakap ni Sinagtala si Angelo. Ang kanyang anak na ngayon ay lumaki ng malusog at may pagmamahal. Tiningnan niya ang kanyang mga mata, puno ng pag-asa para sa kinabukasan. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay puno ng kabuluhan, pagmamahal, at isang di malilimutang pamana. Ang kwento ni Sinagtala ay isang patunay na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa mga pagsubok na kanyang dinanas, kundi sa kanyang kakayahang bumangon, magpatawad, at gamitin ang kanyang karanasan upang magbigay inspirasyon at tulong sa iba. Ang pag-ibig, lalo na ang pagmamahal ng isang ina, ay ang pinakamakapangyarihang puwersa na kayang pagalingin ang mga sugat, magbigay ng pag-asa, at bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging sinagbuhay sa kadiliman ng iba. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa nakakaantig na kwento ni Sinagtala. Umaasa po kami na ito ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon, aral at pag-asa. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang paglalakbay? Meron po ba kayong kaparehong karanasan? Ibahagi po ninyo sa comment section sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin at damdamin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.